Kapag nag-overtime ka, tama ba ang binabayaran sa'yo? Yung holiday pay mo, alam mo ba na doble dapat yon? Yung separation pay kung matanggal ka, may formula pala yon. Yung night shift, may dagdag ka bang 10%? At marami pang iba. Kung hindi ka sigurado kahit sa isa lang dyan, malamang may pera kang hindi mo nakukuha. Ako si Ate Karen at ngayong video, 8 mandatory benefits na karapatan mo bilang empleyado ayon sa batas. Tingnan natin kung dinadaya ka ng boss mo. Number 1. Overtime pay. Simulan natin sa pinaka-common. Ayon sa Article 87 ng Labor Code, kapag lumampas ka ng 8 hours na trabaho, ang bawat extra hour ay may dagdag na 25% sa hourly rate mo. Gamitin natin ang NCR minimum wage, 695 pesos per day. I-divide natin sa 8 hours, 86.88 pesos per hour ang hourly rate mo. Kapag nag-overtime ka ng 2 hours sa regular na araw, 86.88 times 125% ay 108.59 per hour. Times 2 hours equals 217.19 pesos ang dagdag sa sahod mo. Pero karamihan ng employer ang binibigay lang sa'yo, flat 174 pesos. May 43 pesos na kulang. Sa isang beses na overtime pa lang yan. Pero yan, regular day pa lang. Ito ang hindi sinasabi sa'yo. Ang overtime multiplier ay tumataas depende sa araw. Yung overtime rate pag rest day o special holiday ay 169%. Pag naman overtime sa regular holiday, 260%. At ito ang malupit. Ang overtime rate para sa regular holiday na rest day mo pa, 338%. Kaya kung nag-OT ka ng 2 hours sa holiday na rest day mo pa, ang 2 hours na yon ay 588 pesos ang dagdag, hindi 174 pesos. Kaya halos triple ang nawawala sa'yo kung hindi yan ibinibigay ng boss mo. I-check mo yung payslip mo. Kung flat rate lang ang binibigay sa'yo, nako, may kulang. Number 2, holiday pay. Ito ang nakakaloka. Kapag regular holiday at hindi ka pumasok, may sahod ka pa rin. 100% ng daily wage mo. Bayad ka kahit natutulog ka. At kapag pumasok ka, doble. 200%. 695 times 200% equals 1,390 pesos para sa isang araw. Ngayon, ang special non-working holiday tulad ng Ninoy Aquino Day o All Saints Day, iba ang rules. Kung hindi ka pumasok, walang sahod. No work, no pay. Pero kung pumasok ka, 130% ang bayad. 695 times 130% equals 903 pesos and 50 centavos. May 12 regular holidays at ilang special holidays every year. Kung lahat yon ay pinapasukan mo, libo-libo ang dapat na dagdag sa sahod mo. Tanong, nakukuha mo ba? Number 3, night shift differential. Lahat ng nagtatrabaho between 10 p.m. at 6 a.m. may karapatan sa dagdag na 10% sa bawat oras. Ayon yan sa Article 86 ng Labor Code. 86 pesos and 88 cents per hour times 10% equals 8 pesos and 69 cents ang dagdag per hour. Mukhang maliit? Sa 8 hours na night shift, 69 pesos and 50 cents extra yen per day. Sa isang buwan, halos 1,530 pesos ang dagdag. At ang mas malupit, kapag nag-night shift ka sa holiday, ang 10% ay nakastack sa holiday rate, hindi separate. Compounding yan. Sa lahat ng BPO workers, call center agents, security guards, at factory workers na naka-night shift, ito ang benefit na madalas hindi lumalabas sa payslip mo. Ngayon, alam mo na. I-check mo. Number 4, separation pay. Kung tinanggal ka sa trabaho dahil sa authorized cause, example, redundancy, retrenchment o nagsara ang negosyo,
hindi ka dapat umalis ng walang dala. Meron niyang dalawang formula. Pag ang reason ay redundancy o labor-saving devices, 1 month na sahod per year of service. Pag naman retrenchment or business closure o sakit, kalahating buwan per year of service. Example, 18,000 pesos ang monthly salary mo, 5 years ka na sa company. Kung na-retrench ka, 18,000 times half times 5, 45,000 pesos ang dapat na ibigay ng boss mo sa'yo. At kung redundancy naman, 18,000 times 1 times 5, 90,000 ang dapat mong makuha. At tandaan, ang final pay mo ay required na i-release within 30 days from separation. Kasama doon ang last salary mo, prorated 13th month, unused leave at separation pay. Isa pang hindi alam ng marami, kahit 6 months ka lang sa company, kung authorized cause ang termination, rounded up to 1 year ang service mo, so may separation pay ka pa rin. Number 5, Service Incentive Leave o SIL. Pag 1 year ka ng employed, may karapatan ka na sa 5 days ng paid leave every year, ayon sa Article 95 ng Labor Code. Dalawa ang options mo. Gamitin mo siya as vacation, meaning bayad ka pa rin kahit hindi ka pumasok, o kung hindi mo ginamit, convertible to cash yan at the end of year. 5 days times 695 pesos equals 3,475. Libreng pera yan. Maraming employer ang nagsasabing, wala kaming leave benefit. Nako, wag kang maniwala dyan. Kung rank and file ka at 1 year ka na, meron kang leave benefit. Ayon yan sa batas. Kung hindi ibinibigay sa'yo, malinaw na violation yan ng Labor Code. Number 6, 13th month pay. Ito ang alam na ng karamihan, pero ang hindi alam ng iba, ang 13th month pay ay hindi bonus, hindi regalo ng employer mo. Mandatory yan by law. Presidential Decree 851. So ito ang computation para dyan. Total basic salary earned within the year divided by 12. Kung 18,000 pesos ang monthly mo at buong taon ka nag-work, 18,000 pesos. Kung 6 months lang, 18,000 pesos times 6 divided by 12, 9,000 pesos. Pro rata. Ate Karen, kailan naman namin dapat matanggap yung 13th month pay? Before December 24. Kung late binigay sa'yo, pwede mong i-report sa DOLE. At kung sinasanda doon ang allowances na hindi kasama sa basic pay para palabasin na malaki ang 13th month pay, mali din yon. Basic salary lang ang basis. Number 7, ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig contributions. Alam mo nang may kaltas sa sahod mo para dito. Pero ang hindi alam ng marami, ang employer mo ay may sariling share na binabayad on top ng kaltas sa'yo. SSS, ikaw 5%, employer mo 10%. Doble ang share nila. PhilHealth, ikaw 2.5%, employer mo 2.5%. Pag-ibig, ikaw 100 pesos, employer mo 100 pesos. Kung 20,000 ang salary mo, 2,600 pesos per month ang binabayad ng employer mo para sa benefits mo. Hindi yan galing sa sahod mo, galing yan sa bulsa nila. Pero ito ang problema. Kung hindi nagre-remit ang employer mo, ikaw ang kawawa. Mababawasan ang SSS pension mo, mawawalan ka ng PhilHealth coverage, mababawasan ang pag-ibig savings mo. Gawin mo to ngayon. I-check ang My SSS, PhilHealth Online at Virtual Pag-ibig. Tignan mo kung kumpleto ang contributions mo. Kung kulang, wag naman sana, i-report mo agad sa employer mo. Pero kung ayaw nilang aksyonan, pwede kang mag-report sa DOLE. Ay wag naman sana tayong dumating sa puntong ito. Pero ito ang pinaka-importante. Number 8. Paano mo ipaglalaban ang karapatan mo? Kung kahit isa sa 7 benefits na sinabi ko ang hindi ibinibigay ng employer mo, eto ang gagawin mo. Step 1. Pumunta sa pinakamalapit na DOLE Regional Office o tumawag sa DOLE Hotline 1349. Step 2. Mag-file ng Labor Standards Complaint. Libre ang pag-file.
Step 3. Ang DOLE ang mag-iimbestiga at mag-uutos sa employer na magbayad ng kulang sa'yo. Pero kailangang tandaan mo ito ha, 3 years lang ang prescription period. Ibig sabihin, kahit yung overtime na hindi nabayaran sa'yo noong 2024, pwede mo pa ring i-claim hanggang 2027. Pero pag lumagpas na ng 3 years, sorry na lang. Hindi ka dapat matakot. Protektado ka ng batas. At kung natatakot ka na mag-isa, hindi ka nag-iisa. Pwede ka ring lumapit sa Public Attorney's Office para sa libreng legal assistance. Lagi mong tatandaan, hindi ka lang empleyado. May batas na nagpoprotekta sa'yo. At ngayon, alam mo na kung ano-ano ang mga dapat mong tinatanggap. Kung nakatulong ang video na ito, i-share mo sa mga kaibigan, kapatid at katrabaho mo. Baka sila yung hindi pa alam na may kulang pala sa payslip nila. At kung gusto mong malaman ang iba pang mga government benefits, SSS pension, pag-ibig loan, PhilHealth, andito lahat sa Iponaryo. I-subscribe at i-on ang notification bell. Ako si Ate Karen at tandaan mo, karapatan mo, ipaglaban mo.